Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2441 hanggang 2450. Hindi pa nakapagsasalita si Claudius ng ilang cultivator mula sa barbaric clan ng North Sea sa tabi niya ang nangutya kay Blake. Niloloko mo ba ako? Kung hindi karapat-dapat kaming mga barbarong North Sea, sino ang karapat-dapat? Ikaw. Sarkastiko na sabi ng isa sa kanila. Bagamat hindi level 7 Paragon si Claudius tulad ni Tristram, ang kanyang level 6 Paragon power ay ginawa pa rin siyang isa sa mga kababalaghan sa barbaric clan ng North Sea. Tiyak na maaari siyang manalo sa isang labanan laban sa sinumang core disciples mula sa ibang sagradong lupain. Bukod dito, ang kanyang swerte sa Starry Sky Battle Space ay napakaganda. Nakahanap siya ng ilang kapwa-miyembro ng clan, at ang kanilang sama-samang suporta ay nagpalakas ng kumpiyansa ni Claudius. Kaya, nagpa siya si Claudius na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang piraso ng Flameagle na iyon. Walang paraan na basta na lang niya itong ibibigay. Nandilim ang mukha ni Blake sa malamig na banta ng mga barbaric clan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espiritual na kayamanan at sinabi sa malamig na tono. Kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa inyong lahat. Si Blake ay isa ring level 6 Paragon, kaya isa siyang puwersang dapat kilalanin. Bagamat mas maraming tao ang kakampi ni Claudius, walang balak si Blake na basta-basta isuko ang piraso ng Flameagle na iyon. Hindi na kailangang sabihin pa ang kahalagahan ng banal na ginto. Total, isa itong material na maaaring gamitin sa paggawa ng mga pananggalang na banal na sandata. Maaari pang makagawa ng isang tunay na celestial weapon kung may sapat na banal na ginto. Dahil dito, marahas na iwinaksi ni Blake ang kanyang gininto ang halberd, at isang hugis gasuklay na gininto ang liwanag ang agad na bomb alot sa buong sinaunang palasyo. Ang marilag at umaalon na aura na nagmumula sa liwanag ay nagpayanig at nagpadurog sa nakapalibot na espasyo. Ngumisi at nanunuya si Claudius sa atake ni Blake. Mukhang hindi ka rin sumusuko. Kung gayon, papasukin na kita. Ang Flameagle ay isang kailangan para kay Claudius. Dahil sa ilang kapwa-miyembro ng angkan sa kanyang tabi, kasama ang kanyang sariling kahangahangang lakas, ang pagharap kay Blake ay natural na higit pa sa sapat. Itinaas ni Claudius ang kanyang kamao at sumugod. Ang sinag ng kamao ay parang liwanag ng bukang liwayway na sumabog mula sa langit na parang isang haligi ng liwanag. Sa isang iglap, naiwas nito ang paparating na atake ng halberd. Kumunat ang noo ni Blake nang makita niya iyon, ngunit hindi siya sumuko. Sa sumunod na sandali, sumugod siya, sinusubukang agawin ng direkta ang Flameagle. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Claudius ng pagkakataong gawin ito. Agad niyang sinenyasan ang ilang kapwa-miyembro ng angkan na palibutan si Blake. Sa labas ng sinaunang palasyo, may kakaibang kislap sa mga mata ni Severin habang pinagmamasdan niya ang patuloy na labanan gamit ang kanyang banal na sentido. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya sina Flameagle at Blake pagkatapos niyang lumabas ng sinaunang palasyo. Walang pag-aalinlangan, lumipad siya patungo sa sinaunang palasyo, hindi pinansin ang pagtatago ng kanyang sariling aura. Nang papalapit na si Severin sa sinaunang palasyo, agad na naramdaman ni Claudius sa loob ang isang hindi pamilyar na presensya. Biglang nagbago ang mukha niya, at mabilis siyang sumigaw. Sino ang nandyan? Bilang tugon sa sigaw na ito, itinoon ng ilang barbarong cultivator ang kanilang atensyon kay Severin. Naging komplikado ang ekspresyon ni Blake nang lumitaw si Severin sa kanilang harapan, at bulalas niya. Ikaw pala. Inaasahan ni Blake na isa ito sa mga taga-Menzi clan, hindi niya inaasahan na si Severin pala, ang kanyang kaaway. Bagamat may komplikadong ekspresyon si Blake, ang ekspresyon ni na Claudius at ng iba pa ay lubhang nagbago. Nang buksan ang Starry Ancient Palace, nasaksihan nila si Severin na mag-isang pinipigilan sina Drake at Wenzel. Bukod dito, ang kahangahangang ranggo ni Severin sa All-Era Prodigy Ranking ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila. Hahaha. Ang swerte ko. Kakapasok ko lang sa Starry Ancient Palace pero nakatagpo na ako ng isang mahalagang kayamanan tulad ng Flameagle. Sabi ni Severin nang may mapangasar na ngiti habang papasok sa sinaunang bulwagan. Severin,
Nandito muna kami, kaya ang piraso ng Flameagle na iyan ay sa amin, ang barbarong angkan ng North Sea. Huwag kayong magkamali dyan. Nagbabala si Claudius nang nakapikit ang mga mata. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting pangamba kay Severin, naniniwala siyang si Severin, isang level 4 Paragon lamang, ay hindi makakasira sa kanilang depensa kung makikipagtulungan siya sa mga miyembro ng kanyang angkan. Kahit papaano ay magkakaroon siya ng pagkakataong maangkin ang piraso ng Flameagle. Malamig na tumawa si Severin bilang tugon sa banta ni Claudius. Nako! Nakakabaliw naman. Ang banal na ginto ay hindi pa inangkin ni Newman, kaya paano ito maituturing na pag-aari ng barbarong angkan ninyo? Nang makita ang determinadong ekspresyon ni Severin, hindi nag-aksaya ng hininga si Claudius. Nagpalitan siya ng tingin sa ilan sa kanyang mga kapwa-miyembro ng angkan, at sa sumunod na sandali, 6 na buff at matatayog na barbaric clan cultivator, lahat ay nasa level 5 Paragon, ang mabilis na sumalakay kay Severin ng sabay-sabay. Samantala, mabilis na sumugod si Claudius patungo sa gitna ng bulwagan, kung saan matatagpuan ang Flameagle. Balak niyang kunin muna ang banal na ginto. Nang masaksihan ang mga kilos ni Claudius, agad na inihagis ni Blake ang gininto ang halberd na hawak niya. Ang higanteng halberd ay humiwas sa hangin sa hindi kapanipaniwalang bilis, na binasag ang malalaking bahagi ng kawalan. Nagdala ito ng nakakatakot na momentum habang malakas itong humahampas patungo kay Claudius. Humihingi ka ng kamatayan. Galit na galit si Claudius nang makitang naglakas loob si Blake na harangin siya sa kritikal na sandaling iyon, at tinitigan siya ng may matinding galit. Pagkatapos ay bumuo siya ng mga selyo ng kamay, at idiniin ang kanyang mga palad sa kawalan. Isang nakakatakot na bakas ng kuko ang lumitaw, at hinawakan nito ang higanteng halberd. Kasunod nito, galit na inihagis ni Claudius ang halberd pabalik kay Blake, at mabilis itong sumugod patungo sa huli na may nakakatakot na puwersa. Samantala, si Severin, na nakaharap sa pagkubkob ng ilang barbarong cultivator, ay pinakawalan ang buong lawak ng kanyang cultivation. Ang mapang-aping aura ng isang kompletong antas ng level 4 Paragon ay dummy-in, na nagdulot ng mga alon sa nakapalibot na kawalan. Mula sa mga nabasag na bitek ay lumitaw ang malalaking elemento ng lupa, tubig, hangin, at apoy. Mga lalaki, pigilan ninyo siya. Sigaw ng nangungunang barbarong cultivator habang maingat na nakatingin kay Severin. Malakas siya at may mga nakakatakot na disenyo sa kanyang mukha. Naunawaan ng iba pang mga barbarong cultivator na hindi nila kayang harapin si Severin ng harapan. Ang kanilang layunin ay bigyan ng oras si Claudius upang makuha ang banal na ginto at umatras. Gayunpaman, hindi sila kailanman bibigyan ni Severin ng ganitong pagkakataon. Ngumisi si Severin sa mga barbarong cultivator na nakapalibot sa kanya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kamao. Ang kanyang chaotic constitution, na umunlad na sa great success, ay nagpakawala ng isang maringal na pag-agos ng sigla, at bumaha sa buong katawan ni Severin na parang usok na pumapailan lang. Ang kanyang suntok sa kamao, na pinalakas ng milyon-milayong libra ng puwersa, ay sumire sa nakapalibot na espasyo, at humampas sa hangin ng may hindi mapigil ang momentum. Agad na nagbago ang mga mukha ng mga barbarong cultivator nang matanggap nila ang suntok. Ang kanilang mga pupil ay lubhang lumiit. Paano siya naging ganito kalakas? Imposible. Paanong mas malakas ang pisikal niyang lakas kaysa sa ating barbarong angkan? Ang mga mukha ng mga barbarong cultivator ay kasing putla ng papel, at puno ng walang pidgel na takot. Hindi nila kailanman inakala na may makakalampas sa pisikal na husay ng sarili nilang mga barbarong miyembro ng angkan. Bukod dito, lahat ng kanilang mga pag-atake ay malakas na naitaboy ng mga kamao ni Severin. Ang umaagos na enerhiya at nakakatakot na pisikal na lakas ni Severin ay nanag sa mga barbarong cultivator, na nag-iwan sa kanila na natulala. Pakiramdam pa nila ay tinamaan ng isang napakalaking bundok ang kanilang mga dibdib, na naging sanhi ng pagtigil ng espiritual na enerhiya sa loob ng kanilang mga katawan. Ang mas nakakatakot pa ay ang dalawa sa pinakamahinang barbarong cultivator ay ganap na napunit ang kanilang pisikal na katawan. Ang kanilang buong pagkatao ay parang mga sirang manika na tinahimuli. Hay nako, ang dami mo pang hindi alam.
Sabi ni Severin nang may malamig at walang pakialam na ngisi nang makita ang takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lumayas ka, kung hindi ay ikaw ang mamamatay. Dahil sa banta ni Severin, ang mga sugatan at takot na cultivator ay walang nagawa kundi ang tumabi at hayaan siyang dumaan. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang nanag sa puso ni Claudius nang makita niyang natatalo ni Severin ang kanyang mga kapwa-miyembro ng angkan. Alam na alam niya ang kahangahangang lakas ni Severin. Total, kaya naman ni Severin na labanan sina Drake at Wenzel. Bagamat mayroon si Severin ng isang natatanging espiritual na kayamanan at isang Royal Paragon na pananggalang na anteng-anteng, ang mga iyon ay mga aspeto lamang ng kanyang pangkalahatang kapangyarihan. Naunawaan ni Claudius na kahit na matalo niya si Blake at makuha ang banal na ginto, ang pagtakas ng walang pinsala ay magiging isang mahirap na gawain. Dahil sa dalawang pagpipilian, tinimbang ni Claudius ang kanyang mga pagpipilian. Ang isang pagpipilian ay ang paghikayat kay Blake na magsanib puwersa at talunin si Severin bago magdesisyon kung sino ang makakakuha ng Flamegold. Ang isa pang pagpipilian ay ang umatras na lamang. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, sa huli ay nagpasya si Claudius na hilingin kay Blake na magsanib puwersa. Ayaw niyang sumuko sa pagkuha ng Flamegold. Nang makapagdesisyon na siya, agad siyang nakipag-ugnayan kay Blake gamit ang banal na sentido, na sinasabi. Blake, nakita mo mismo kung gaano kalakas si Severin. Paano kung magtulungan muna tayo para maalis siya, at saka natin pag-usapan kung sino ang makakakuha ng Flamegold. Kung hindi, wala sa atin ang makakakuha nito. At ano naman ang mapapala ko rito kung makikipagsanib puwersa ako sa iyo? Nakangisi na tanong ni Blake. Total, nag-aaway naman silang dalawa kanina lang, kaya medyo biglaan ang paghingi ni Claudius ng kooperasyon. Bagamat may matinding galit si Blake kay Severin, hindi rin naman siya ganoon kasabik na makipagsosyo sa isang tulad ni Claudius. Nang makitang hindi naman tahasang tinanggihan ni Blake ang ideya, nakakita si Claudius ng kaunting pag-asa. Agad siyang sumagot gamit ang banal na pandama. Bibigyan kita ng 2 halamang gamot para sa 7th grade. Dahil sa takot sa pag-aatubili ni Blake, muling idiniin ni Claudius ang tindi ng sitwasyon. Blake, kailangan mong maintindihan na kung hindi tayo magsasanib puwersa, wala tayong pag-asa laban kay Severin. Nang mabanggit iyon, naalala ni Blake ang kanyang pakikipaglaban sa ika-9 na prinsipe ng Great Flare para sa metal na euro sa Meteorite Belt. Noon, mahigpit siyang nakipaglaban kay Elren, ngunit sa huli ay nakinabang si Severin. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng pangmatagalang sama ng loob sa puso ni Blake, na naging dahilan upang magkimkim siya ng matinding sama ng loob kay Severin. Ang sama ng loob na ito ang humantong sa sadyang pagkalat ng impormasyon, na umaakit kay Halbert na hamanin si Severin para sa elite quality spiritual treasure. Dahil sa sitwasyong katulad ng dati, sandaling nag-isip si Blake bago tumango bilang pagsang-ayon. Magtitiwala na ako sa iyo sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa si Claudius sa pagsang-ayon ni Blake. Walang katagalan, agad niyang itinoon ang kanyang atensyon kay Severin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at tinawag ang isang 7 talampakang espada. Ang mahabang espada ay kumikinang sa gininto ang liwanag, at naglalabas ng malamig at matalas na hanggaring pumatay. Ang aura ng elite quality spiritual treasure ay agad na kumalat sa buong sinaunang bulwagan, tinusok ang tansong sahig sa ilalim ng kanilang mga paa gamit ang mga butas na kasing laki ng kamao. Severin, pwede tayong mag-kunwari na walang nangyari kung aalis ka ganyon. Babala ni Claudius. Hindi napigilan ni Severin ang matawa bilang tugon. Hahaha. Sa tingin mo ba kaya mo akong pabagsakin ng mag-isa? Hindi man lang siya nagpakita ng labis na pag-aalala para sa isang level 7 Paragon na si Wenzel, kaya bakit siya matatakot kay Claudius, na isa lamang level 6 Paragon? Hindi siya nag-iisa. Nasa kanya ako. Malamig na wika ni Blake, na nakatayo sa tabi ni Claudius. Nang makita ito, sandaling tumigil si Severin, pinag-iisipan ang hindi inaasahang pagsasamahan sa pagitan ng dalawa na naglaban na parang mga mortal na magkaaway ilang sandali lang ang nakalipas. Gayunpaman, nanatili siyang walang takot. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay, agad na tinawag ang Scarlet Sky Sword.
Sumiklab ang espada, tumatagos sa hangin na parang nagniningning na araw, na nagliliwanag sa buong sinaunang bulwagan. Dalawang naglalakihang sinag ng espada ang agad na tumagas mula sa Scarlet Sky Sword, na pumupunit sa espasyo sa kanilang mga dinaraanan. Mabilis na lumapit sina Claudius at Blake mula kaliwat kanan bilang tugon. Itinaas ni Claudius ang kanyang gininto ang mahabang espada, at nilagyan ito ng napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa. Ang talon ay naglabas ng isang nakakatakot na aura, na parang nakaharap sa isang hurno ng langit at lupa, at ang mar-angle na aura ng elite quality spiritual treasure ay tumagos sa kawalan. Kasabay nito, marahas na inihampas ni Blake ang gininto ang halberd sa kanyang kamay, tinutukan si Severin ng isang malakas na suntok. Dahil sa impact, ang espasyo sa loob ng 100 yardang radius ay nabasag kasabay ng malakas na pagsabog ng mga shockwave. Kumunat ang noo ni Severin. Ang gininto ang malakaragatang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng kanyang katawan ay biglang sumulpot, at sa sumunod na sandali, ang Flameless Pinnacle ay lumitaw sa kanyang kamay. Ang Flameless Pinnacle ay pumailang lang sa kalangitan, agad na naging isang matayog na bundok na 20,000 yarda ang haba, na sumupil kina Claudius at Blake gamit ang walang kapantay na puwersa. Arg! Mahinang pagmumura ni Claudius, masiglang iwinaksi ang kanyang gininto ang mahabang espada. Hindi mabilang na mga sinag ng gininto ang espada ang tumagos sa espasyo, layuning basagin ang kawalan habang sumusulong ang mga ito patungo kay Severin. Walang kwenta ang mga atakeng iyan. Pang-iinis ni Severin sa paparating na mga divine techniques. Walang pag-aalinlangan, sumuntok siya. Ang suntok ay nagniningning na parang nagliliwanag na araw, na may walang katapusang kapangyarihan ng kalawakan na sumisirit sa loob. Sa isang iglap, isang ilusyonaryong higanteng bituin ang lumitaw sa likuran ni Severin. Sa isang kisap mata, ang malawak na kapangyarihan ng kalawakan ay namuo at naging isang sinag ng kamao na kasing laki ng hilingan ng bato, walang awang binasag ang paparating na mga sinag ng espada. Ang natitirang puwersa ay tumama kay Claudius nang hindi nawawalan ng anumang momentum. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Claudius ay para siyang tinamaan ng isang napakalaking bundok. Nabasag ang lahat ng kanyang dibdib, tadyang, at mga laman loob, dahilan para bumulwak ang dugo mula sa kanyang mga labi. Bago pa man makaiwas si Claudius, agad na tumama ang haligi ng liwanag mula sa Flameless Pinnacle, na ikinagulat niya. Mabagsik na tinarak ng puwersa ang kanyang katawan, at parang baliw na hinimay ang kanyang matipunong laman. Sa loob lamang ng ilang segundo, sumabog ang katawan ni Claudius, naging ambon ng dugo sa mabituing kalangitan. Nang masaksihan ito, nakaramdam si Blake ng lamig sa kanyang gulugad. Walang pag-aalinlangan, lumingon siya na may balak na tumakas. Gayunpaman, pagkatapos harapin si Claudius, ibinaling ni Severin ang tingin kay Blake. Ang Flameless Pinnacle sa kanyang kamay ay umugang habang bumababa ito ng may napakalaking lakas. Hindi. Isang walang kapantay na takot ang bumalot sa puso ni Blake nang makita niyang papalapit ang elite quality spiritual treasure. Napuno ng takot ang kanyang mukha habang sumisigaw siya sa takot. Hindi inaasahan ni Blake na makakatagal lang si Claudius ng ilang sandali bago tuluyang mapatay ni Severin. Nang inig ang kanyang gulugad at nanigas ang kanyang buong katawan nang maramdaman niya ang nakamamatay na aura na nagmumula sa Flameless Pinnacle. Mabilis siyang nawalan ng malay, at hinawakan ng paalang ang gintong halberd sa kanyang kamay. Pagkatapos ay padalos-dalos niyang ibinuhos ang kanyang espiritual na enerhiya dito, na naging dahilan upang maglabas ang espiritual na kayamanan ng isang kakilakilabot na aura ng pagpatay, na halos tumigas na. Matapos gawin ang lahat ng iyon, pilit na inihagis ni Blake ang gintong halberd sa kanyang kamay patungo sa papalapit na Flameless Pinnacle. Kaagad pagkatapos, tumalikod siya at sinubukang tumakas. Malamig na napangisi si Severin nang makita niya iyon. Pagkatapos ay nangutya siya. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Napagdesisyonan na ni Severin na huwag nang pabayaang makatakas si Blake sa sandaling magpasya itong atakihin ito. Total, mayroong malalim na puot sa pagitan nila pagkatapos ng kanilang huling labanan. Bukod dito, hindi maaaring palayain ni Severin si Blake dahil sa pagkakatuklas sa Flameagle.
Kapag kumalat ang balita tungkol sa espiritual na bagay, walang alinlang ang maaakit nito ang atensyon ng mga saintman at banal na tagapagmana. Sa makatuwid, sa anumang pagkakataon ay hindi hahayaan ni Severin na makatakas si Blake. Nang makita si Blake na sinusubukang gamitin ang isang espiritual na kayamanan upang harangan siya at samantalahin ang pagkakataong tumakas, ang mabilis na pag-agos ng espada sa katawan ni Severin ay dumaan sa kawalan at agad na kumalat sa buong sinaunang templo. Sa susunod na sandali, ang Scarlet Sky Sword sa kanyang kamay, na naglalabas ng isang nagliliyab na apoy, ay naging isang araw na nakalawit sa hangin. Isang makinang na immortal na liwanag ang sumiklab mula rito habang hiniwa nito ang isang nakakatakot na sinag ng espada. Ang matalas na sinag ng espada ay pamunit sa hangin, binasag ang kawalan, nilipol ang lupa, tubig, apoy, at mga elemento ng hangin na lumabas mula sa mga puwang. Sa wakas, walang awang tinamaan nito si Blake ng lakas ng isang malakas na kidlat. Nagbago ang mukha ni Blake nang makita niya ang nakakatakot na sinag ng espada na papalapit sa kanya, at halatang natarante siya. Mabilis niyang kinuha ang isang spiritual treasure charm mula sa kanyang spatial ring para gamitin bilang depensa. Pagkatapos gawin iyon, sinindihan ni Blake ang kanyang essence blood para paganahin ang isang teleportation technique. Ang kanyang buong pagkatao ay gumalaw sa bilis ng kidlat, mabilis na lumabas sa sinaunang lugar ng templo. Nang makita ito, umiling si Severin at humadjakik. Hihihi. Sa tingin mo ba talaga makakatakas ka? Pagkasabi niya, ang nakakatakot na sinag ng espada na pinakawalan mula sa Scarlet Sky Sword ay tumagos sa spiritual treasure charm na humaharang sa daanan nito. Sa isang marahas na pagsabog, ang sinag ng espada ay sandaling nabara bago nito tuluyang nabasag ang spiritual treasure charm na inilagay ni Blake. Kasunod nito, mabilis nitong tinamaan si Blake sa ere ng may walang humpay na lakas. Hindi. Tumagos ang sinag ng espada sa kanyang katawan, pinunit siya sa hindi mabilang na piraso sa isang iglap. Sa huli, sumabog siya at naging isang malaking ulap ng dugo. Ang kanyang kahabag-habag at sama ng loob na sigaw bago siya namatay ay umalangaw-ngaw sa mabituing kalangitan. Hindi kalayuan, ilang sugatang cultivator mula sa North Sea Barbaric Clan ang nagpakita ng kawalan ng pag-asa, ang kanilang mga mukha ay namumula sa kalungkutan. Hindi nila kailanman inakala na sina Claudius at Blake ay papatayin sila ni Severin ng ganoon kadali. Dahil sugatan na sila, ang kanilang pagkakataong mabuhay ay tila halos imposible. Kung sila ang nasa sitwasyon ng kanilang kalaban, hindi rin sila susuko. Total, ang pagtakas mula sa isang kalaban ay magdaragdag lamang sa panganib. Bukod pa rito, ang Flameagle sa harap nila ay sapat na mahalaga upang magdulot ng pagkataranta kahit sa mga Supreme Paragon. Ang panganib na kaakibat nito sa pagbubunyag sa ibang tao ay hindi maisip, at hindi hahayaan ni Severin na makatakas ang sinuman at maipasa ang mensaheng iyon. Matapos isaalang-alang ang lahat, ang kanilang pinuno, ang matangkad na figure na may perpektong antas ng level 5 Paragon, ay sumulyap sa kanyang mga kasama bago sumugod kay Severin ng may matinding determinadong tingin. Sa amin ang bagay na iyan, kaibigan. Pahayag niya. Alam ni Mista na napakalaki ng posibilidad na mangyari sa kanya, kaya naman nagpasya siyang gumawa ng huling laban sa pag-asang mabuhay. Sa kasamaang palad, minamaliit niya ang lakas ni Severin. Habang papalapit siya sa loob ng 100 talampakan mula kay Severin, ang Sky Soil Zenith, kasama ang kasaganaan ng enerhiya ng langit at lupa, ay biglang naglabas ng gininto ang liwanag na nagpakawala ng isang mapaminsalang puwersa mula sa kawalan. Agad na nadurog si Mista at ang kanyang mga kasama. Matapos harapin ang natitirang mga kalaban, itinabi ni Severin ang Sky Soil Zenith at umakyat sa ere. Ikinuyong niya ang kanyang mga daliri na parang kuko at inabot ang lokasyon kung saan namatay sina Blake at Claudius. Mula roon, mahusay niyang kinuha ang 2 spatial ring mula sa loob ng madugong hamog. Hawak ang mga singsing, ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang pilit na basagin ang mga depensibong porma sayon sa mga singsing. Isang ekspresyon ng kasiyahan ang bumalot sa kanyang mukha habang sinusuri niya ang mga nasamsam. Hindi nasayang ang mga pagsisikap ko. Nagmuni-muni siya. Ang napanakawan ay lumampas sa aking inaasahan.
Kabilang sa mga pag-aari ni Blake ay ilang mga halamang gamot na nasa 7th grade, at 2 kayamanang may mataas na kalidad na nasa kondisyon ng mint. Ang una ay kahawig ng isang pamaypay na gawa sa mga balahibo ng isang ibong pangkalangitan at naglalabas ng iba't ibang kulay. Samantala, ang isa pa ay isang kalderong kasing laki ng palad na gawa sa pinong ginto at metal na euro na naglalabas ng isang maharlikang aura. Ang natitirang mga halamang gamot na nasa 7th grade ay kahanga-hanga rin, bawat isa ay may kakayahang mapahusay ang bisa ng mga tableta na nasa 8th grade bilang karagdagang sangkap. Matapos itago ang mga kayamanan, itinoon ni Severin ang kanyang atensyon sa singsing na pangkalawakan ni Claudius. Inabot niya ito gamit ang kanyang banal na pandama at nakita ang isang nakasisilaw na hanay ng liwanag. Parang pagpasok sa isang pavilion ng mga kayamanan. Ang kanyang pagkamangha ay tumubo nang makita ang isang garapon ng likido na naglalabas ng mabangong aroma at mahinang berdeng liwanag. Ito ay chalcedonic spiritual liquid. Bulalas niya. Natuwa siya nang maalala niya kung paano niya ginamit ang katulad na likido upang mapataas ang kanyang kakayahan sa pagpasok sa Starry Sky Battle Space. Napakahalaga ng sangkap na ito para sa pagpino ng tableta, dahil pinapataas nito ang bisa ng mga tableta sa 7th grade ng doble. Masayang itinago ni Severin ang mahalagang likido at nagkomento. Hahaha. Ngayong meron na ako nito, sigurado akong makakagawa ako ng mga high-rank pills para sa 7th grade, o marahil kahit na sa 8th grade kapag nakalabas na ako sa battle space. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang huling pagsusuri sa mga singsing na pangkalawakan at kinuha ang anumang gusto niya mula sa mga ito bago sinunog ang mga ito gamit ang Lotus Wildfire upang burahin ang anumang bakas na maaaring magpahintulot sa mga Menzies o mga barbaro na habulin siya. Nasiyahan sa kanyang mga pag-iingat na ginawa, umakyat si Severin sa sinaunang palasyo, gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang kunin ang piraso ng Flameagle na nakalutang sa hangin. Bagamat maliit at halos kasing laki lamang ng isang palad, naglabas ito ng nagliliyab na init na tila gustong kumawala sa kanyang pagkakahawak. Habang ang apoy ay nagngangalit ng matindi at sinusubukang lumipad, malamig na tinikom ni Severin ang kanyang mga labi. Tumayo ka. Huwag mong subukang tumakas. Kasunod ng kanyang utos, isang napakalaking pag-agos ng espiritual na enerhiya ang sumiklab mula sa loob niya, at agad nitong napigilan ang apoy. Ang Flameagle ay hangina at tahimik na damapo sa kanyang palad. Kasunod ng maikling sandali ng matinding pagsusuri, bumuntong hininga si Severin at sinabing, "Ngayon ay maaari na akong lumikha ng sarili kong pananggalang na banal na sandata." Ang isang piraso ng Flameagle at kaunting metal na euro ay nagbigay ng mahusay na formula para sa isang dekalidad na espiritual na kayamanan. Gamit ang karagdagang mga materyales sa pagpipino at kadalabhasaan ng isang kilalang manggagawa, maaari pa itong maging isang banal na sandatang pangproteksyon. Ang pagkakaroon ng 2 piraso ay higit pa sa sapat upang pukawin ang inggit mula sa mga Supreme Paragon. Ito ay higit pa sa sapat para kay Severin upang makagawa ng isang banal na sandatang pangproteksyon mula sa materyal na mayroon siya. Ang kahalagahan ng mga banal na sandatang iyon ay hindi maaaring maging labis-labis, dahil ang tanging mga tao na maaaring magmay-ari ng mga ito sa kabuuan ng Blue Realm ay ang mga pangunahing sagradong lupain at mga sinaunang aristokratikong pamilya. Ang mga ito ay hindi hihigit sa 20 sa kabuuan. Ang mga puwersang iyon ang nag-iwas sa kanila kung sakaling kinakailangan bilang isang huling paraan, ang tanging oras na posibleng gamitin ang mga ito ay kung sila ay sekta o ang pamilya ay nasa malapit na panganib ng pagkawasak. Sa kamay ng isang Paragon, ang mga banal na sandatang pangproteksyon na iyon ay maaaring magwasak ng isang lugar na sumasaklaw sa libu-libong milya sa isang atake lamang. Ang isang mas malakas na individual, tulad ng mga Supreme Paragon, ay maaaring maglubog ng mga kontinente sa kaguluhan. Ang mga nababasag na bituin at namamatay na araw ay mga karaniwang gawain lamang para sa mga banal na sandatang pangproteksyon na ito, na nakadagdag sa tuwa ni Severin sa mga bagong tuklas na kayamanan. Matapos mailagay ang Flameagle sa kanyang spatial ring, sinuri ni Severin ang laman nito gamit ang kanyang banal na pandama at nagsuot ng lalong masayang ekspresyon. Sa loob nito ay mahigit 20 iba't ibang uri ng sangkap ng alchemical sa 7th grade, kasama ang 2 nasa 8th grade, ang Silver Moongrass at Ruby Spiritual Fruit.
Ang mga iyon ay pawang mahahalagang sangkap para sa paggawa ng Paragon Hood Pill. Bukod pa rito, naroon ang Supreme Oneness Scripture, isang celestial level na pamamaraan na maaaring magtulak sa isang tao patungo sa immortalidad. Mayroon ding 12-dosenang kilo ng metal na euro na higit pa sa sapat upang pinuhin ang daan-daang dekalidad na espiritual na kayamanan. Naroon din ang Lumi Gold at Flamme Gold, parehong katumbas ng mga kayamanan sa 9th grade. Gamit ang mga mapagkukunang ito, tiwala si Severin na sa pag-akyat sa kaharian ng maharlikang Paragon sa hinaharap, magkakaroon siya ng sarili niyang banal na sandata upang protektahan ang tao. Bukod pa rito, ang kanyang paglalakbay sa Starry Sky Battle Space ay nagpataas ng kanyang tagumpay mula sa isang Level 3 Paragon patungo sa isang walang kapintasang Level 4 Paragon, isang hakbang na lang bago maabot ang Level 5 Paragon at makipagsapalaran sa Grandi Uno Sacred Land sa Midland. Kasama ang tatlong hindi kapani-paniwalang pamamaraan sa Stellar Punch, ang 5 Elements Punch Strike, at ang Void Concealment Art, ang pundasyon ni Severin ay mas mataas na kaysa sa karamihan ng mga maharlikang Paragon. Ang mga naturang mapagkukunan ay higit pa sa sapat para magamit at makamit ang katayuan ng isang maharlikang Paragon. Huminga ng malalim si Severin at sinabing, "Naiintindihan ko na ngayon kung bakit napakaraming tao ang sumubok na makapasok sa Starry Sky Battle Space at ibigay ang lahat para lang makuha ang mga oportunidad na inaalok nito. Tunay nga, kahit ang pinakamaliit na pagkakataon sa espasyong ito ay maaaring magbukas ng daan para sa isang practitioner upang makagawa ng maayos na pag-unlad. Ang mga tulad ni Severin ay hindi mahihirapan na maging isang maharlikang huwaran." Habang umiiling siya at pinipigilan ang kanyang kagalakan, tumayo siya at muling sinuri ang sinaunang palasyo. Nang walang makitang ibang mahalaga, siya ay nag-iba sa anyo ng isang guhit ng liwanag at naglaho sa abot tanaw. Sa kabila ng Starry Ancient Palace ay hindi lamang isang nag-iisang nilalang na nakatago sa kawalan gaya ng iniisip ng karamihan sa mga ordinaryong tao. Ito ay isang complex na nabuo ng ilang sinaunang palasyo na magkakaugnay, bawat isa ay pinalamutian ng isang kalawakan na nakaukit sa mga dingding nito upang maipakita ang malalaking bituin sa kabila. Hindi mabilang na mga palasyo ang nagsama-sama upang bumuo ng mahiwagang istruktura. Bawat isa ay may hawak na sarili nitong pangako ng pagkakataon. Habang lumilipas ang mga taon at mas maraming individual ang naglakas loob na pumasok sa Starry Ancient Palace, malaking bahagi ng mga misteryo nito ang nabunyag na. Isang mahirap hulihing pagkakataon ang natitira, ang maalamat na pagkakataong umakyat sa immortalidad. Nakakuha si Severin ng ilang kaalaman tungkol sa pagkakataong iyon mula sa Starry Token at sa Jade Slip na naiwan ni Old Waco. Ito ay isang patak ng asensya ng isang tunay na immortal. Ang asensya ay nagtataglay ng isang hindi maisip na kapangyarihan sa konteksto ng pagkamit. Sa mga sandali ng matinding pangangailangan, ang mga ordinaryong practitioner ay madalas na nagpapasiklab ng kanilang asensya at gumagamit ng mga pamamaraan ng pagtakas upang maiwasan ang mga humahabol. Gayunpaman, ang asensya ng isang tunay na celestial ay nagtataglay ng mismong asensya ng celestial power, na lalong sinasapian ng mga pilosopikal na tuntunin ng celestial realm. Ang pagmaster sa mga batas na iyon ang susi sa pagiging isang celestial. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi mabilang na mga kababalaghan sa paglipas ng mga taon ang naakit sa hindi mapaglabanan na pag-asang maging isang celestial. Bagamat ang mga Supreme Paragon ay may habang buhay na umaabot ng 10,000 taon, ito ay isa lamang maliit na sulyap sa walang hanggang pagpapatuloy ng walang hanggan. Sa kanilang buhay, kalaunan ay makakaranas sila ng kanilang kamatayan o muling magkatawang tao kung hindi nila makamit ang immortalidad. Daan-daang libong tao ang pumili ng landas ng tagumpay para lamang maging isang mas mataas na nilalang. Sa harap ng pang-akit ng pag-akyat sa langit, hindi lamang mga Paragon at mga mahiwagang nilalang ang natupok ng gayong sigasig. Kahit ang kakilakilabot na Supreme Paragon ay mabibitag ng gayong pangako. Mabuti na lang at ang Starry Sky Battle Space lamang ang tanging pasukan sa mga mahiwagang nilalang na tumiyupad sa dalawahang kondisyon ng pagiging mga Paragon at wala pang 35. Ang kawalan ng alinman o parehong kondisyon ay magiging dahilan upang ang mahiwagang kaharian ay hindi maabot magpakailanman. Habang iniiwasan ni Severin ang mga gusot na kaisipang umiikot sa kanyang isipan,
nagpatuloy si Severin upang galugarin ang mga natitirang palasyo. Gayunpaman, agad niyang ikinalungkot ang katotohanan na karamihan ay lubusan ng naimbestigahan ng mga nauna sa kanya. Matapos suriin ang 12 ng mga palasyo, ang kanyang mga natuklasan ay wala pang iba kundi isang metal na euro, isang maliit na gantimpalang pang-aliw. Habang pinag-iisipan ni Severin ang kanyang susunod na hakbang, isang kislap ang nakakuha ng kanyang atensyon habang ito ay umaakyat sa kalangitan na hindi kalayuan. Sa ilalim ng maliwanag at malalangit na liwanag nito, naramdaman ni Severin na parang makakaharap niya ang isang kakilakilabot na kalaban. Napakalakas ng pakiramdam na halos hindi niya magawang lumaban. Nanginig ang kanyang kaluluwa, na parang may sumisilip sa kanya sa kailaliman, at nanigas ang kanyang balahibo. Sinulyapan ni Severin ang liwanag at nakita ang isang patak ng dugo na nababalot ng magulong enerhiya. Ang patak ay napanatili sa lugar ng mga banal na kadena ng kaayusan at tila nakabitin sa kawalan. Habang nasaksihan niya ang palabas na iyon, nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang boses ay lumabas sa kanya sa isang mahinang bulong. Maaari kayang ito na ang pagsilang ng asensya ng True Immortal. Ang paglitaw ng ganitong asensya ay nagdala ng pagsisimula ng celestial na pagkakataon. Malapit na silang dam-anak ng dugo sa Starry Ancient Palace. Hindi mabilang na mga kababalaghan ang lalaban ng walang tigil para dito, ang kanilang mga kapalaran ay nakataya. Naramdaman din ni Severin ang pang-akit ng asensya ng tunay na immortal. Ang pagkuha ng patak na iyon ay magbibigay sa kanya ng maraming kaalaman sa mga batas ng langit, sa gayon ay magbibigay daan sa kanya upang malampasan ang maraming balakid sa landas patungo sa pag-akyat. Bago maging immortal ang isang tao, kailangan muna niyang maghanda ng daan sa isang landas. Ang paglalakbay ay natatangi sa bawat individual na immortal, ngunit kakaunti sa Blue Realm ang matagumpay na nakagawa ng kanilang sariling landas at ang mga nakaakyat na ay maaaring nakaakyat na upang maging isang immortal. Ang pagkakaroon ng isang patak ng asensya ng tunay na immortal ay mag-aalok ng isang shortcut, na magbibigay ng direktang access sa mga batas ng langit na nakasulat sa loob. Bagamat hindi ito itinuturing na isang landas na pinaghahandaan ng isang tao, ito pa rin ay isang paraan ng pag-akyat. Walang sino man ang makakalaban sa gayong tukso. Tulad ng inaasahan na niya, ang mga kometa na may iba't ibang kulay ay nagkulay-kulay sa kalangitan at mabilis na sumugod patungo sa asensya ng tunay na immortal sa napakabilis na bilis. Matapos bawiin ang tingin, bulong ni Severin sa sarili. Malapit na ang huling kaguluhan. Ang asensya ng True Immortal ang siyang hudyat ng kasukdulan ng pagsisikap na iyon. Kapag nakuha na, ang paglalakbay ng bawat isa sa Starry Sky Battle Space ay magtatapos. Ang susunod na pagpasok sa kaharian ay mangangailangan ng paghihintay ng ilang siglo pa. Alam ni Severin na ang kanyang kasalukuyang perpektong antas ng Level 4 Paragon ay hindi pa rin sapat upang harapin ang mga kalaban tulad ni Drake sa isang tunay na pakikibaka na nagbabanta sa buhay o kamatayan. Bukod pa rito, ang Starry Ancient Palace ay puno ng mga kababalaghan na hindi lamang mga tao tulad ni Drake at Wenzel, mga tagapagmana ng Paragon at mga banal na tagapagmana mula sa mga nangungunang puwersa ng Blue Realm. Karamihan ay nagmamalaki sa Level 7 Paragon, habang ang marami pang iba ay umabot sa pinakamataas na antas ng Level 6 Paragon. Ang pakikipagkompetensya para sa gayong inaasam na kayamanan sa gitna ng gayong kakilakilabot na kompetisyon ay parang pagharap sa pinagsamang kapangyarihan ng buong mundo. Kahit na mayroon siyang mga piling kalidad na espiritual na kayamanan na Sky Soil Zenith ng Wildfire at ang Royal Paragon Protective Charm na magagamit niya, ang tagumpay laban sa sinumang kalaban ay hindi tiyak. Ang lakas ni Severin ay hindi maaaring mapalakas ng higit pa kaysa sa Level 4 Paragon. Dahil dito, nasa isang mahinang posisyon siya, at kahit isang kayamanan ay hindi kayang lunasan ang kapintasan niya. Ang mga maaaring maging tagapagmana ng Paragon at banal na tagapagmana ay pawang malalakas na individual. Walang kapantay ang kanilang lakas sa kanilang mga kapantay, hindi pa kasama ang kakayahang makipaglaban sa mga mas malakas kaysa sa kanila. Sinimulan ni Severin ang paglalakbay ng may malinaw na layunin, ang makakuha ng karanasan at palawakin ang kanyang mga abot tanaw sa gitna ng mga labanang may walang kapantay na kasanayan. Bihira ang ganitong mga engkwentro sa labas ng Starry Sky Battle Space,
kaya pinlano niyang sulitin ang kanyang mga pagkakataong masaksihan ang mga kakayahan ng mga nagmula sa isang posisyon na may mas mataas na kapangyarihan. Ang mga karanasang iyon ay magiging napakahalaga kapag naglakas loob siyang pumunta sa Grande Uno Sacred Land sa Midland. Taglay ang kanyang matatag na determinasyon, si Severin ay pumailang lang sa ere patungo sa direksyon ng liwanag. Ilang sandali pa, dumating siya sa isang malawak na kawalan, kung saan ang isang marangel na sinaunang palasyo ay nakatayo na nababalutan ng kulay bahaghari na liwanag. Maraming indibidwal ang nagtipon na sa malapit. Ang kanyang presensya ay hindi nagdulot ng anumang kaguluhan, dahil ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa nagaganap na palabas. Ang nakapangingibabaw na aura ng palasyo ay sapat na malakas kaya't nararamdaman ng isa ang bigat ng buong mundo na bumabagsak sa kanila, kaya mapanganib para sa mga mas mahina na sumubok sa loob ng 200 milyang radius. Maging si Severin ay huminto ng 100 milya ang layo kahit na medyo mas malakas kaysa sa karamihan. Ang hindi matatag na espasyo sa loob ng radius ay nagdulot ng banta sa mga hindi handa, dahil ang malalakas na hangin at mga puwersang elemental na pinakawalan ng hindi mabilang na mga puwang ay naging isang mapanganib na lugar na tatahakin. Kaya naman maraming practitioner ang nagpasya na manatili sa isang ligtas na distansya sa labas ng palasyo habang pinagmamasdan lamang ang sitwasyon. Pinili rin ni Severin ang pag-iingat kaysa sa pagiging mapusok. Umupo siya nang nakakross ang mga paa at ibinalik ang kanyang espiritual na enerhiya mula sa isang ligtas na distansya. Bagamat ang kanyang level 4 Paragon ay nagbigay sa kanya ng kakayahang magpatuloy, hindi na niya kailangang gawin ito. Dahil sa kawalan ng katiyakan na nakapaloob sa sitwasyon, ang pagmamadali ay makakakuha ng atensyon. Habang siya ay nagsasanay sa pagmumuni-muni, may mga bulong-bulungan sa mga nakapalibot na practitioner. Kumalat ang mga liwanag ng bahaghari sa kalangitan upang ibalita ang pagdating ng isa na namang pambihirang talento. Isang nasa salat na aura ang lumabas mula sa mga bagong dating na iyon, na pumupukaw ng isang sinaunang takot na mailalarawan lamang bilang katulad ng sa isang mabangis na halimaw. Kinilala ni Severin iyon bilang tanda ng isang paparating na kababalaghan. Nang lumitaw ang figure, sumiklab ang mga talakayan sa gitna ng karamihan. Iyon si Alfie, mula sa Floating Light Sacred Land. Hindi magtatagal at darating ang mga kinatawan mula sa iba pang 8 sagradong lupain at ang mga aristokratang pamilya. Nakakahiya na kaya lang natin panoorin mula sa malayo kahit na teknikal na abot kamay natin ang asensya ng True Immortal. Sa tingin mo ba talaga ay sapat na ang iyong maliit na lakas para agawin ang asensya ng True Immortal mula sa kamay ng 12 ng level 7 Paragons? Pawang pangarap mo lang ang lahat ng yan. May nagkomento. Nanatiling tahimik si Severin, habang ang kanyang atensyon ay nakatuon sa masiglang talakayan na nakapalibot sa kanya. Naglabas si Alfie ng isang nagliliwanag na aura, at ang kanyang kakilakilabot na presensya ay umakit ng atensyon. Maging ang nakapalibot na espasyo ay tila itinulak sa bingit ng pagkabasag. Sumulyap si Severin sa banal na tagapagmana ng Floating Light Sacred Land at huminga ng malalim bago umupo sa isang mapagnilay-nilay na tindig. Sa paglipas ng panahon, mas maraming banal na tagapagmana mula sa mga sagradong lupain at mga inapo mula sa mga maharlikang pamilya ang dumating. Iyan ang banal na tagapagmana ng mga kain. At hindi ba't si Gresham iyan mula sa Primordial Sacred Land? Mayroong 19 na kababalaghan sa kabuuan, kabilang ang mga kinatawan mula sa Great Flare at North Sea. Sa kanila, nakita ni Severin si Francis na kasama ang ilan sa mga disipulo ng Grande Uno Sacred Land. Kinilala ang presensya ni Severin, tumanggo si Francis upang kilalanin ang presensya ni Severin, at gumanti rin si Severin. Biglang tumayo si Gresham upang magsalita sa karamihan. Sumulyap siya sa mga nagtitipong makapangyarihang tao at sinabing, natagpuan na ang asensya ng True Immortal. Dahil napakaraming tao rito, iminumungkahi ko na ang mga masyadong mahina ay dapat umiwas sa paglapit sa loob ng 100 milyang distansya mula sa palasyo. Sang-ayon ba kayo? Ang ilan sa mga kababalaghan ay nagsimulang mag-isip sa sinabi niya habang ang iba ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Ang isang perpektong antas na level 4 Paragon ay hindi dapat maging karapat-dapat sa piling ng isang tao. Mas lalong sumikip ang paligid.
Bagamat hindi naman nagdulot ng malaking banta ang mga practitioner tulad ni Severin kay Gresham at sa iba pa, ang asensya ng True Immortal ang naging sentro ng atensyon ng halos 12 ng mga kababalaghan doon, at marami ang nakaramdam na sayang kung sila ay magiging collateral damage. Ang panukala ni Gresham na magsara ng 100 milyang radius ay umani ng malawakang pagsang-ayon, lalo na mula kay Drake ng mga Dragonoid. Sinulyapan niya si Severin nang may pangungutya at iginiit. Sumasang-ayon ako kay Gresham. Tanging ang mga banal na tagapagmana at kinatawan ng mga pangunahing sagradong lupain at pamilya ang dapat makipagkompetensya, at nangangahulugan ito na 19 lamang sa amin. Ang iba ay hindi dapat mag-aksaya ng kanilang oras. Matamang tiningnan ni Severin ang mapangutyang tingin ni Drake at alam na alam niya ang pahiwatig. Sa paningin ni Drake, hindi karapat-dapat si Severin para makipagkompetensya sa mga piling Paragon at tagapagmana para sa makalangit na kayamanan. Naikuyom ni Severin ang kanyang mga kamao at mamulong sa kanyang sarili. Tapos ka na, malapit ko nang mabasag ang kayabangan mo. Samantala, tumanggo sina Gresham at Alfie bilang pagsang-ayon. Ihanda natin ang porma sayon para pigilan ang sinumang palihim na pumasok habang tayo ay nakikipaglaban. Sumang-ayon sila. Dahil karamihan sa mga kababalaghan ay sakay, mabilis na minanipula ni Gresham at Drake ang kawalan at lumikha ng isang kakilakilabot na porma sayon na sumasaklaw sa 100 milyang radius. Ngumisi si Drake kay Severin at naglakad ito papasok sa porma sayon, kasunod ang iba pang mga banal na tagapagmana. Pagpasok ni Francis, sumulyap siya kay Severin nang walang magawa at ipinahiwatig ito sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Wala kaming magagawa para sa iyo sa pagkakataong ito. Matindi ang kompetisyon para sa asensya ng True Immortal, at kahit ako ay wala ring gaanong pagkakataong magtagumpay gamit ang kasalukuyan kong lakas. Tumanggo si Severin bilang pag-unawa. Huwag kang mag-alala. Sana ay makamit mo ang asensya ng True Immortal.